Bayan, taong 1913, isang suko ng Diyos sa katauhan ni Ginoong Epifanio Rubio ang siyang nagdala ng Ebanghelyo sa Limay sa pamagitan ng missionary vision ni Reverend Simeon Blas. Si Reverend Simeon Blas ang kasalukuyang nakadestinong pastor ng Bataan ng taong iyon. Kapatid na Epifanio, nais ko sana palawakin ang ating kapatiran. Gusto sana kitang ipadala sa Limay para mag-misyon. Ako po, Pastor Blas. Kaya ko po kaya yun. Makikinig po kaya sila sa akin para pong may pagkainlangan po sa aking puso. Basta't magtiwala ka lamang sa biyayang pinagkakaloob na galing sa ating Panginoon. Alam kong makakayanan mo yan. Ano, payag ka na ba? Bakit kapatid? Masusunod po ang pamilya. Muna kapatid, alam kong may awa ang Diyos. Halika na at magtago tayo sa kabuntukan at isama mo ang iyong pamilya. Si Pastor Pedro Lucero ang namuna sa gawain hanggang sa ang Caterpillar Lumber Company ay tuloy ang nagsara. Ang ilang miyembro ay nagsialis o bumalik sa kanilang bayan at ang gawain ay naging bahagi ng Orionio. Di na ba talaga namin kayo mapipigilan? Naku, hindi na siguro. Simula kasi nung nagsara yung Caterpillar Lumber Company, humina na yung negosyo ko. Kaya uwi na lang kami sa probinsya para doon kami ulit magsimula. Bakit kayo, Mare? Hindi na lang kayo dito maghanap ng bago mapapasukan. Gustuhin ko man, Mare, wala nang tatanggap sa amin dito. Malas nga lang nagsara yung kumpanya pinapasukan namin eh. Nako, tama na nga yung malungkot na paalamang yan. Ang mabuti pa, pagdasal na lang natin sila nang makarating sila ng matiwasay sa kanilang paroroon. Oo nga, salamat po, Pastor. Sige po, Pastor. Mauna na po kami, hindi na kami magtatagal at baka mahuli pa po kami sa biyahe. O sige, mag-iingat na lang kayo at kauwan kayo ng Diyos hanggang sa muli natin pagkikita. Pastor, paano po yan? 3 pamilya na lang po tayo magpapatuloy ng pagsamba. Alam mo kapatid, ang pagsamba sa Panginoon ay walang bilang. Sabi niya nga, kung may 2 o 3 taong nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa kanyang gitna. Taong 1930, sa taong na ito, itinayo ang Stanvac na ngayon ay Bataan Refining Company. Maraming dayuhan ang nagtatrabaho. Dahil dito, nadama ni Bishop Jose L. Valencia at District Superintendent Reverend Santos Adriano ang pangangailangan ng isang gusaling simbahan para sa mga mananampalataya at sa mga mananampalatayang patuloy na dumarating. Tuloy, bukas yan. Bishop Valencia, magandang umaga po. Des Adriano, ikaw pala. Halika tuloy. Halika, umupo ka. Bishop, nabalita mo na ba yung tinatayong kumpanya sa bayan ng Limay? Oo, yung stand-back. Balita ko maraming nagkaroon ng trabaho dahil doon. Opo, Bishop. May mga dayuhan pa nga pong nagtatrabaho doon. Nakausap ko nga po yung iba nating mga miyembro. At marami daw miyembro mula sa ibang bayan at maging ibang bansa ang naghahanap ng bahay-sambahan sa bayan ng Limay. Ganun ba? Siguro, napapanahon na para pagtayuan natin ng bahay-sambahan sa Davao Road. Isang magandang bahay, dalanginan ang naitayo. Ang unang pananambahan
naganap noong Marso 1963, kung saan si Reverend Richard Berman ang siyang naging pangunahing tagapangaral. Ang pagtatalagan ng gusaling sambahan na ngayon ay kilala sa tawag na Limay Community United Methodist Church ay formal na ginanap noong April 7, 1963. Kaantabay din nito ay itinayo ang bahay pastoral sa pangungunan ni Pastor Peps Culana. Para po sa awit ng pagtatalagaan sa pasasalamat, awitin natin ang Santo Santo. Santo, 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 Diyos na maalam, ikaw ngayon aming pinagpupurihan. Noong 1967, na-organize ang opisyalis ng iglesia at sina kapatid na Engineer Dominador Abitong at Rosendo Compumanes ang tumayong league leaders. Dahil sa kamalayan sa lumalaking pangangailangan ng komunidad, sa unang pulong na ginanap ng board, sumilang ang pagnanasang magkaroon ng paaralan. Wala na po ba tayong ibang concern? Wala na siguro. Sige po. Kung gayon, meeting adjourned. Sana kapatid na Rosendo, maging magandang pag-uusap ng Mr. Hammond at ng mga Amerikano para mapagawa na eskwelahan. Sana nga po, Engineer Abitong. At sana rin yung mga Amerikano mag-donate din ng mga gamit para sa eskwelahan. Sana, ang alam ko, ako sa akin din ni Mrs. Elizabeth Hammond ang Grace United Methodist Church ng US para bigyan din tayo ng mga inquiry, magiging pa tayo tulong ang mga gamit sa Purihin ang ating Panginoon! Mga kapatid, meron lang dito sa inyo ang nakadarama na sila yung tinatawag ng ating Panginoon para maglingkod sa kanyang upasan. Maaari pang lumapit sa ating harapan at ibigay ang inyong sarili para sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon! Amen! Ano ang pangalan mo, kapatid? Ang pangalan ko nga pala po ay Zenaida. Zenaida Remorin po. At nais ko pong maging diakonesa. Hanggang 1979, dalawang masigla at masigasig na manggagawang lalaki at babae ang dumating sa katauhan ni na Reverend Regalado Rodriguez bilang pastor at binibining Noemi O. Lazarte bilang diakonesa, kinder teacher. Sa taong ito, kasalukuyang chairman ng board ay si kapatid na Alfredo Mariano. Sa pamumuno ng tatlong ito at ng Parents-Teacher Fellowship ay naipatayo ang isang konkretong stage para sa mga programa ng paaralan. Congratulations, Pastor Rodriguez. Sa wakas, naipatayo na natin ang stage para sa mga bata. Alam mo, kapatid Alfredo, hindi naman natin magagawa ito kundi dahil sa PTA ninyo
at ni Diaconessa Noemi. At sa tulong na rin ng mapagpala nating Panginoon. Tama ka dyan, Pastor. Talagang napakalaking biyaya ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pagkakaroon natin ng bagong stage. Lalong gaganahan ng mga bata na kumanta at sumayo para sa Panginoon. 1981 to 1985, mula sa Aurora Province, isang masigasig na lingkod ng Panginoon ang dumating kasama ang kanyang pamilya sa katauhan ni Reverend Loreto B. Calixtan. Isa ring babaeng manggagawa sa katauhan ni Binibining Amelita S. David ng Dinalapihan, Bataan, ang nadistino sa Limay UMC. Sa panahong iyon, nagpamalas ng kagalingan sa pag-awit ang mga kabataan sa idinaos na concert, ang The Pillars. Ay, magandang araw po, Ate Meg. Balita ko, ang ganda-ganda ng concert ng The Pillars, sabi ni Nanay. Asus, syempre naman sasabihin na namin yun kasi kasama ka. Tonto nga ako sa concert ninyo dahil ang ganda ng pagkakakanta nyo. Ate Meg, kung pwede naman kayong mag-ano ng outing dyan, sa may tabing dahil, sa konting celebration. Naku, mapaalam mo naman sa mga nanay nyo. Pagka pumayag sila, go tayo. Sige. Sige po, Ate Meg. Oh, Papayag sige. po na namin. Oh, sige, sundin yung mga kabataan. Sige. Practice na tayo. Ikaw, bye-bye po. Oh, okay, sige. Hoy, ikaw, Kuya Upo. Huwag kang makulit dyan at kumanta ka ng maayos. Ay, joy mo, Archie. Okay, Kabsat. Focus muna tayo. Bukas na yung concert natin. Dapat, lagi tayo nak-smile like this. Okay? Tapos dalhin niyo yung lyrics para damang-dama din ng mga audience natin. Yung kanta. Okay? Okay. 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 Apo, Archie. Yes. 1992 to 1994, nagkaroon ng mission center sa Lamao at dito'y nahaman ang mag-asawang Montalvo na ipagkaloob ang kanilang lote. Ang Bible study sa Barangay Alangan Hall ng Barangay Tanon ay masipag na pinangunahan ni Pastor Calixtan, Ginang Rosario Nangitan at Mrs. Juliana T. Abitong at ilan pang leaders ng Sis Montalvo, napakalaking blessings po sa mga taga-Lamao ang donation ninyong lupa para mapatayo ang iglesia sa Lamao. Tunay na napakalaking blessings sa Limay. Maraming salamat po, Pastor Calixtan. Sana nga po at makatulong sa ating mga kapatid sa Lamao ang maipapatayong bahay-sambahan doon.